Mga katanungan, sasagutin, mga alalahanin, lilinawin. Ito ang programang tulay nyo sa serbisyo publiko. Mga kapatid, ako si Chicky Verhel. Humahalili kay Cheryl Cosim dito sa Sagot Kita. Ayan, napapakinggan nyo kami sa 92.3, Radyo 5, True FM. Dito tayo sa Totoo. Live din po tayo sa Facebook ng True FM. Alam nyo na po yan mga kapatid, lalo na yung mga suki dyan. Alam na alam yan, yung link sa Facebook na yan. Today, ang ating pag-uusapan ay pabahay. O, di ba? Ang umiiral na krisis dyan at mga posibleng solusyon sa problemang yan. Ako, malawakang problema. Mayroon na kasing halos 7 million po na backlog sa pabahay ng gobyerno. Siguro ang iba sa inyo ay biktima, for lack of better words, no? Quote-unquote, biktima dyan. Yan ay hindi lamang datos, mga kapatid. Ito ay mga Pilipinong walang access sa disente at abot kayang tahanan. Mayroong pambansang pabahay para sa Pilipino program. So alam nyo po yon. Dagdag pa dyan ang iba't ibang programa ng pag-ibig at non-government organizations. So tinatawag nating NGOs. Ipapaintindihan sa atin ng guest nating financial expert. Mamaya po yan. Pero ito, sa mga suki natin, alam na natin ito, no? Meron talagang question of the day. At ito na nga po ang ating question of the day. Gusto mo bang magkaroon ng sariling bahay? At, syempre, sabihin niyo po sa amin kung bakit. Oh, well, syempre, sino namang hindi may gusto na may sariling bahay, di ba? So, kung may gusto kayong i-share, mag-comment lang sa ating live stream po, mga kapatid. Kung may nais itanong, tumawag sa ating tanungan hotlines. Ito na. Labas nyo na po dyan yung mga ballpen, mga lapis, mga cellphone. Ballpen at lapis para sa mga medyo may edad na, no? Pero cellphone para sa ating mga bagets, mga Gen Z, 8631-5788 or 8631-6674. Uulitin ko po mga kapatid ang ating tanungan hotlines. 8631-5788 at ang pangalawa po 8631-6674. At ito na nga po mga kapatid, no? Live via StreamYard, si Vince Rapisura, isang financial guro. So, it's a play on words, no? Kasi usually financial guru. Financial guro. Oh, siya ang president ng Social Enterprise Development Partnerships Incorporated o SEDP. Ayan, magandang hapon po, Sir Vince. Hi, good afternoon. Actually, good morning dito kung nasaan ako ngayon, Chiki. Ay, bongga! Where? Saan? Nasa Estonia ako ngayon. Estonia! Grabe, Estonia. Kamusta naman ang Estonia ngayong umaga? Anong weather? Mukhang jacket weather dyan. Sweater weather. Oo. Malamig, -1 degree ngayon dito. So, mamaya pa ako lalabas. Oh. Malamig. Pero mabuti siguro, what time po sa Estonia ngayon? 7 a.m. Tama ba? 11 11 a.m. Okay, sorry, naputol yung part na yun, no? 11 a.m. So good morning. Unang-una, nagkaroon, ito, no, ang tanong po namin. Una, nagkaroon ng Socialized Housing Summit, ang SEDP. Last month lang po ito. Tell us more po about the event. Oo. So itong event ng socialized housing, no, pangalawang summit ito na inorganize ng SEDP in collaboration with the Ateneo de Manila University, Center for Social Entrepreneurship at saka ng ni-sponsor ito ng Pag-ibig. So ito ay ginanap noong March 18 to 19 last month. At ang ginawa natin dito ay nag-showcase tayo ng mga innovative housing models para sa mga low-income Filipinos. Ano yung mga karanasan na pwede nating kapulutan ng aral at para i-replicate. Kasi 6.5 million to 7 million ang housing backlog na estimate ng gobyerno natin. So tinawag din natin ang mga government agencies tulad ng Pag-ibig, ng DSUD, ng SHAFC, at saka ng DENR din, no, para sa land titling, para sabihin kung ano yung i-present nila kung ano yung kanilang mga programa para ma-address itong housing crisis na nararanasan natin ngayon. At bukod diyan ay inimbitahan din natin ang
mga private developers, no? Ang Organization of Socialized Housing Developers of the Philippines at saka ang Subdivision and Housing Developers Association ay nag-participate din dyan. Sir Vince, na-mention nyo po no, itong innovative housing or innovative housing. Anong ibig sabihin? Kasi pag sinabing innovative or innovative, parang bago. May something iba, bago. So ano ang iba or bago dito? Right, oo. So, iba't iba yung mga nag-present. So, ang una, for example, ang Ateneo community, meron kasing Ateneo Gawad Kalinga, no? So, nag-present sila ng paano nagkakaroon ng pabahay through donations ang mga low-income households. Tapos, ang Xavier University din ay nagbigay ng kanilang presentation sa kanilang karanasan sa pagpapatayo ng socialized housing in response sa Typhoon Sendong. So, ito yung mga initiatives na nanggaling sa private sector pero ang pinanggagalingan niya ay donations, no, pa rin, no. So libre ito na ibinigay sa mga beneficiaries. Ngayon, yung innovation na sinusubukan nating gawin ay ipagsama no yung mga microfinance institutions at saka yung mga private developers para gumawa ng pabahay para sa low-income households. Kasi alam mo, Chiki, no, ang mga pabahay, ang surplus, mayroong sobra na ginagawa para sa mga middle income to high income na mga Pilipino. Kulang na kulang naman yung mga ginagawa para dito sa mga lower income bracket, no? So, nasa kalahating milyon yan every year yung kakailanganin at ang nagawa nga lang last year ay 11,000. So sa pamamagitan ng pag-uusap, no, ang balak namin ay gumawa ng another event para pagsamahin itong dalawang malalaking grupong ito para makagawa ng mga programa para sa mahihirap. So ano yung example niyan, ano? May mga kooperatiba, for example, na nandoon na sila sa pagpapatayo ng mga bahay para sa kanilang mga members. Ngayon, kung papasok at makikipag-partner sila sa mga private developers, magkakaroon ng synergy, no? Ibig sabihin ng benefit on both sides. Kasi yung mga kooperatiba, ang expertise talaga nila ay financing para sa mga low-income households. Yung mga private developers naman, syempre ang expertise nila ay construction, plus mayroon kasi silang dapat na kino-comply sa batas na tinatawag na balanced housing, kung saan 15% ng kanilang project cost ay dapat na ilalaan para sa socialized housing. So, kung magsasama itong dalawang ito, no, magsasanib puwersa, I think malaking innovation ito para magkaroon ng maramihang pagpapatayo ng pabahay para sa low-income households. So, ang hope natin ay mabawasan yung mga informal settlers natin at ang goal natin dito ay makipag-partner din sa local government unit para in-city yung tinatawag natin na development. Hindi yung, di ba, dati, di ba, naalala mo, Chiki, yung mga dati na tinatanggal sa tabi ng riles ng tren o kaya sa mga informal settlers dyan sa Metro Manila, pero inililipat sila sa napakalayong lugar naman. So, ang balak natin ngayon is to partner with the local government unit para mag-identify yung LGU ng in-city development para doon mag-work yung developer at saka yung mga kooperatiba. Para sa mga nakikinig sa atin sa 92.3 Radio 5 True FM, kausap po natin si Mr. Vince Rapisura, finance expert po siya o tinatawag natin financial guru. A play on the word guru, no? Sir Vince, na-mention niyo po kanina, no, itong microfinance institutions. Importante itong pag-usapan dahil pondo ito. So, anong mga so before I move on, no, dun sa backlog natin, before natin pag-usapan yun, yung microfinance institutions, what are examples of this?
Oo. So yung mga microfinance institutions, meron tayong mga microfinance NGOs. Ito ay nire-regulate ng Securities and Exchange Commission. Ang mga kooperatiba din ay itinuturing na microfinance institution at saka ang mga rural banks. Ito yung mga organisasyon na nagpapahiram ng kanilang pera, no, sa mga low-income households. Typically, this is less than 300,000 pesos. At ito nga rin yung isa sa mga challenge na hinaharap ng housing natin kasi sa 300,000 pesos ay mukhang kukulangin yan para sa housing. So mukhang kakailanganin din natin ang tulong ng ng Kongreso o kaya ng ating mga ang Kongreso at ang Senado para i-amend yung microfinance limit hanggang 300,000 pesos lang. So, ito yung mga nagbibigay ng mga pautang typically para sa livelihood ng mga members nila at ang tinatarget yung mga low-income households. So ngayon, ang pinopropose ng summit na ito ay magkaroon ng mga produkto, no, na financial products ang mga microfinance institutions para sa housing. Ayun na, yung housing, yung pabahay na nga po na sinasabi ni Sir Vince kanina na may backlog. Halos 7 million, if I'm not mistaken, na backlog sa pabahay, no? Gaano kalala ang problemang ito na kinakaharap ng ating bansa? Yes, oo. Nako, hindi na natin kailangang tumingin sa malayo pa. Tumingin lang tayo sa paligid natin ay makikita na natin talaga ang problema dito sa housing, no? At doon nung gumawa nga kami ng aming research, Chiki, ay ang napansin namin talagang ang mga Pilipino ibinababa na nila ang kanilang standard of living. Kasi kapag tinanong mo kung okay ba ang kanilang pabahay, ang kanilang tinitirhan ngayon, sasabihin nila, okay naman. Pero kapag titignan mo na physically, talagang hindi ka tanggap-tanggap kasi mga substandard materials ang ginagamit, if at all, no, mga patse-patse at saka mga butas-butas ang kanilang mga bubong. So talagang krisis yung ating kinalalagyan ngayon, lalong-lalo na sa urban sector. Pero hindi natin matatanggal, no, maski sa rural areas ay problema din yan. Oo, good thing na mention mo yung mga substandard materials or construction materials kasi itong effort natin na pabahay, no, ay syempre iisipin ng mga titira diyan o bago titira diyan, safe ba ako nito pag mag-earthquake, pag babagyo. Yeah. So of course sabihin na natin sa kanila, is it parang guaranteed na talagang susundin natin yung mga building code, yung mga materials ay hindi substandard para lang hindi matakot sila, no? Oo, correct, no? At ang isa actually sa mga innovations din na ginagawa namin ay kasi ang isa sa nagpapataas din ng presyo ng pagpapatayo ng bahay ay ang paggawa ng mga plano at yung mga documentations nito. So tinawag din natin ang mga engineering schools, no, yung mga universidad at mga colleges na may architecture and engineering na kurso, tapos ay inimbitahan natin sila na ang kanilang faculty ay magsisilbing tagapaggabay doon sa mga estudyante na gagawa ng mga plano para pag ito ay gagamitin na sa socialized housing natin ay up to standard pa rin yung mga ginagamit pero mas mura dahil ginawa ng mga estudyante pero pinirmahan at chinek naman ng teacher nila, no? So isa 'yon sa mga innovations din na tinitingnan natin dito sa housing summit na ito. Ayun. So Sir Vince, ano sa tingin mo yung dahilan kung bakit milyon pa rin ang Pilipinong walang sariling tahanan? Aside of course from the obvious, no, na talagang kulang sa pera. Kaya laging pondo yung nagiging issue, 'di ba? So maliban po diyan, bakit ang daming wala pa ring sariling tahanan? Oo. Naku, multifaceted siya at nung pumasok nga kami dito sa programang ito ay doon namin nalaman kaya pala na sumusuko ang iba, no, sa housing kasi napaka-complex nito, no. So umpisahan natin sa lupa.
So napaka-complicated ng pagkuha ng pagpapatitulo ng lupa dito sa Pilipinas. At bukod dyan ay magastos din. So yan yung una. At pangalawa, yung ding programa ng gobyerno ay napakalimitado sa pabahay. Ang mas inuna ay mga infrastruktura, no? So for example, galing ako ng Mindanao before the summit at napansin ko na yung island sa daan, no, yung island ng road sa daan. Merong isang proyekto ganyan na napakahaba, no? Buong town ay mayroong center island na ginagawa. Pero ang kanyang mga constituents ay sinalanta ng baha nitong Pebrero lang. So sinasabi ko, okay, so ang priority talaga natin ay itong mga center island na ito na aesthetic lang naman talaga ang kanyang benepisyo, pero yung mga priority na sana yung mga tao mabigyan ng pabahay ay hindi nabibigyan. So that's the second one, no? Prioritization ng local government units para magbigay ng maayos na pabahay na programa. Ang akala siguro kasi ng ibang mga government elected officials din natin ay hindi po pwedeng magkaroon ng libreng pabahay na programa ang lokal na government. Pero pwede po yan na gagawin instead naman na center island yung pagpupuntahan ng ating taxes, no? Pangatlo ay nakita rin natin na kulang ang budget na inilalaan ng gobyerno sa General Appropriations Act para sa pabahay. For example, noong tinanong natin ang Social Housing Finance Corporation, isa itong government agency, kung ipinagpapatuloy, mayroon bang pondo ang tinatawag na Community Mortgage Program. Ito yung mga low-income na mga grupo na pinupondohan ng gobyerno para mag-develop ng sarili nilang mga pabahay. At unfortunately ay hirap na hirap sila sa sa pondo nito. At if I'm not mistaken, in the past 3 years ay wala po itong pondong nakukuha. So ito yung mga ilan lamang sa mga challenges. Plus, ang isa din ay for example, sa mga microfinance institutions naman, may mga housing financing options sila, pero ang interest nito ay medyo mataas at within 1 year kailangan mo ng bayaran. Kaya isa rin ito sa mga kailangan pang ayusin dahil big ticket item ang bahay at hindi dapat ito within 1 year na babayaran. Sa private nga, sa mga bangko, di ba, usually 10 years, 15 years, 20 years natin itong binabayaran. Again, para sa mga nakikinig sa atin sa 92.3 Radio 5 True FM, kausap po natin si Mr. Vince Rapisura. Eksperto po siya pagdating sa finance. Ayan, ang pinag-uusapan po namin ngayon ay ang pabahay para sa Pilipino, no? Sir Vince, kanina ay na-mention po ninyo na yung programa ng gobyerno ay limitado. So, anong naman yung challenges na kinakaharap ng gobyerno sa pagbibigay ng pabahay sa mga Pilipino? So, yun, I think isa talaga dito yung limited na budget, I think mas pinaprioritize kasi natin ang ating mga infrastructure na ay, sa totoo lang mahalaga din naman yung mga yun, Pero para sa akin, mas sana inuuna natin yung kapakanan ng mga mamamayan bago yung infrastruktura. Kasi at the end of the day, yung buhay ng tao ang mahalaga, At yung titignan din natin ay ang coordination din ng mga local government units at saka ng national government agencies ay kailangan mas closer yung kanilang yung kanilang pag-uusap tungkol sa project na ito. Kasi noon ngang summit natin ay mayroon tayong isang local government official na umattend, si Mayor Matt ng General Luna sa Quezon, at ibinahagi niya na matagal, 3 taon na niyang sinusubukan na magkaroon ng socialized housing para sa kanyang bayan, pero nahihirapan siya dahil madami daw masyadong permits at mga proseso na pagdadaanan para magkaroon ng proyektong ito, At actually, isa din yan sa challenge, yung ease of doing business, kung saan kapag nagtatayo ng development, maski pribado man ito or local government initiated, ay napakarami talagang mga
pirma na kakailanganin. Parang ang nabanggit nila during the summit ay 179 signatures ang Wow! kakailanganin for one permit, no, for one license. So doon pa lang ay nanghihina na, no, kaya yan yung isa sa mga challenge din na dapat tingin natin ay i-address ng gobyerno kasi sa totoo lang Chiki, no, kung i-address ng gobyerno itong housing problem natin, malaki ang maidudulot nito sa ekonomiya kasi inestimate namin na it could be up as much as equivalent ng 10% ng GDP natin in the next 6 years kung ito ay tututukan. At makakapagbigay pa ito ng maraming employment opportunities, no, para sa mga manggagawang Pilipino. Oo, so typically, Sir Vince, kasi ang sinabi po ninyo, yung local government official nga nakausap nyo na meron nga siyang proyekto, no, na gusto ngang i-start. Typically, so I don't know what kind of project exactly it is, no, pero alam ba natin kung what kind of project exactly, first of all, bago ko itanong yung tanong ko? So ito'y isang subdivision para sa mga low income income community members niya. Yeah. Okay. So for this kind of project, itong mga permits, mga proseso kasi meron tayong mga mayor's permit, mga ano pa ba yan? Ewan ko kung business permit, iba-ibang permit, 'di ba? And you were saying 100 plus yung signature sa isang permit lang. Typically ganyang proyekto. How long will it take para bago ma-push mo na talaga o magsimula na yung construction? Oo. Actually, yun nga yung sinabi niya, 3 taon na daw yung ginugugol niya pero wala pa rin. Wala pa rin, no. Kasi yung sa kanya, yung sa local government unit, yung business permit, yung mga ganyan, madali lang yun eh. Pero ang maraming kailangan pa ay dadaan pa sa DENR, dadaan pa sa Department of Agrarian Reform, dadaan pa yan sa DSUD, no? So itong mga ito yung mga kailangan na ayusin. Okay, sa mga kailangan ayusin, yung coordination ng LGU or local government unit tsaka yung mga ahensya ng gobyerno na na-mention nyo rin po kanina, no? Ano ang nakikita po ninyong main problem? Kasi this is very parang common problem siya eh. Hindi siya yung ngayon lang natin narinig na mahirap yung coordination and communication ng LGU pati yung ahensya ng mga ahensya ng gobyerno. Anong problema natin? Gamitin natin as an example nga itong sa General Luna na case, ano. So ang pinupush kasi ng DSUD ay yung tinatawag na 4PH program. So ang General Luna Quezon kasi ay located yan sa rural area. Pero yung program ng DSUD, so yung 4PH na yan, sinimulan na, no, na na gawin yung mga papeles. Pero sa bandang huli ay hindi nagkasundo yung government agency, yung DSUD at saka yung local government dahil yung parameters ng 4PH program ay dapat vertical housing. So dapat ay pataas yung bahay. Hindi yun akma doon sa market, doon sa General Luna Quezon kasi kahit sabi ng mayor doon ay kahit ano pang sabihin, gusto po talaga nila na sila ay may lupa kasi yun yung mode ng pabahay doon sa doon sa probinsya, hindi vertical housing. Gusto nila na mayroon silang access sa garden, mayroon silang mga open lot na area. So yun yung so parang ang sabi niya 3 taon yung ginugol niya doon, tapos at the end, hindi din pala po pwede. Buti na lang ay mayroon itong countryside development program ang Pag-ibig. At yun yung sumalo kasi yun ay hindi restricted sa vertical housing eh. Pwede din siya sa horizontal na development. So yun yung sinasabi niya na okay, patapos na sila at doon sa huli ay hindi pala pwede. Tapos back to the drawing board siya kasi iba na naman yung kausap niya. Ang Pag-ibig na naman yung kausap niya. Pero this time, sabi niya, mas mabilis at mas naging simple with Pag-ibig. Oh no. So yung step by step natin na coordination talaga, yung communication with LGU and the government agencies ay hindi maganda. So pagdating dun sa pinag-uusapan na natin yung steps, no. So yung proseso. Sabi nyo nga po, an example, we've been citing this example na 3 years yung ginugol dun sa proyekto pero wala pang ring nangyayari. Sa tingin po ba ninyo ay
pwede naman talagang ikat ang proseso. Hindi naman kailangan 3 taon. Pwede naman gawing 1 buwan, 2 buwan. Kaya ba yon? Yeah. Well, hindi naman ako sa government, pero sa nakikita ko ay kaya yan kung talagang gagawing prioridad. At para sa akin nga ay hindi naman humihingi ng napaka malaking pabor ang mga low income na mga kababayan natin. Ito ay para sa akin basic human right nga ito, di ba? Basic na pangangailangan ang pabahay na dapat ay naibibigay ng ating gobyerno or nagbibigay ng tulong ang gobyerno natin para dyan. So para sa akin, para ma-enhance talaga itong mga housing programs natin, kung ang pabahay ay para sa mga low income ng mga Filipinos, para sa mga karaniwang Pilipino, ay dapat gagawin itong mas madali para sa mga gustong gumawa ng mga proyektong ito. Kasi nga, ang ginagawang basehan kasi para sa mga high-end projects at saka sa mga low-end projects ay pareho lang. Hindi naman pareho yung demands na dinadaanan yan. Ang isang example pa niyan, kasi kami din mismo, Chiki, sumubok na pumunta dyan. Meron kasi kaming microfinance institution. So sinubukan namin. Pero ang nung mag-partner kami kay Pag-ibig, ang sabi ng Pag-ibig ay uunahin muna dapat na ma-develop ang mga daan, ang mga mga estero, mga ganyan, which understandable, totoo naman, Pero when we were looking at the cost, ang kakailanganin pala naming bawiin yung cost ng pagpapagawa ng bahay, pagpapagawa ng daan, ng kanal, yung development, yung land development mismo, doon sa mga bibili ng bahay. So sabi ko, nako, kung ganyan pala yung mangyayari, yung mga members namin, hindi kakayanin yung presyo. Kasi yung pagpapagawa ng daan at saka pagpapagawa ng bahay, halos pareho lang yung cost sa low income level, So nakipag-usap kami sa local government unit at ang sabi namin ay idodonate na lang namin yung road network para sila yung magpagawa noong daan, kasi magfo-focus kami doon sa pabahay para sa mga miyembro natin. So pumayag naman sila at naging okay yan. Unfortunately, nagkaroon ng eleksyon ng 2022 at nagbago ang isip nung panibago na yung mga umupo sa Sangguniang Bayan. So, ito yung mga challenges talaga na hinaharap on the ground kapag gagawin mo na yung pabahay para sa karaniwang Pilipino. Itong pabahay na pinag-uusapan natin na it seems like efforts ng Jesuits, Ateneo, Xavier, tama ba, Xavier? Oo. So itong pabahay na ito, linawin lang natin, is this free? Talagang free na free, or meron silang i-shell out, or merong monthly na pero maliit lang naman, minimal na i-shell out? Linawin lang natin. Yeah. Okay. Itong mga yung innovation na ginagawa natin is to really go into the market base. So hindi talaga ito libre, At papasok tayo with the either Pag-ibig on the government side o kaya sa mga developers and microfinance institutions na siyang sinusubukan natin na gawin ngayon, Ang typical sa nakikita namin na magiging monthly dito ay mga nasa 3,000 to about 8,000 pesos per month, Kung nandun tayo sa rural areas, mukhang kakayanin ang 3,000 pesos per month. Payable yan within 20 years. So, yan yung natin, Yan yung gusto natin na ma-achieve. Pero alam mo, Chiki, nung ginawa din namin yung research namin, akala ko yung 3,000 pesos per month ay abot kaya na, para sa socialized housing. Pero nung pumunta kami sa baba ay hindi pa rin talaga pala kaya. Kasi doon, lalo na sa rural areas na kumikita ng mga hanggang mga 8,000 piso lang yung isang household. Kung tatanggalin natin yung 3,000 pesos doon, 5,000 na lang yung matitira para sa iba pa nilang mga pangangailangan pang araw-araw. Kaya kakailanganin talaga ng tulong ng gobyerno dito, para mapababa pa yung counterpart nila.
Oh, ayan. Mamaya pag-usapan natin yung mga programa para sa pabahay, no, mga kapatid. Kung kayo ay may mga tanong o nais idulog, join us sa ating discussion online. Again, i-reiterate lang po natin, pwede ring tumawag sa ating tanungan hotlines 8631-5788 or 8631-6674. Huwag po bibitaw dahil magbabalik ang programang Sagot Kita. Nagbabalik ang programang Sagot Kita kasama ang inyong lingkod, Chicky Verhel. Ang ating question of the day, uulitin ko mga kapatid, gusto mo bang magkaroon ng sariling bahay? At syempre, huwag niyong kalimutan, sabihin niyo po sa amin kung bakit. Eto po, kasama pa rin natin live via StreamYard si Mr. Vince Rapisura, isang financial guro. Or, well, again, a play on the word guru, no? Eksperto po siya sa finance. Sir Vince, eto, marami pa po kaming tanong para sa inyo, no? Ang una po, merong pambansang pabahay, di ba? Para sa Pilipino, o 4PH flagship program ang gobyerno. Exactly ano po ba ito? So itong 4PH program, ito ay isang in-city resettlement ng housing program ng gobyerno. At ang pinaka-goal nito ay magbigay ng interest support para sa mga magiging beneficiary nito para sa monthly amortization. Kung hindi ako nagkakamali ay up to 6% yung interest na maibabawas. At dahil nga ito ay socialized housing, kung papasok yan sa Pag-ibig, ang socialized housing kasi rate ng Pag-ibig ay 3% lamang, Chiki. So ang mangyayari niyan, magiging interest-free na yung pabahay na makukuha sa 4PH. At ang mga target nito, yung mga informal settler families, informal sector, mga minimum wage earners galing sa gobyerno o mga overseas Filipino workers, at yung mga drivers din natin, yung either nasa nag-aano tayo sa public utility or sa private. So ito yung target niyaan. At ito ay ang pagkaka-design nito talagang vertical housing yung kanyang building type. Ang minimum na floors I think ay 4 floors at mayroong mid-rise 5 to 9 floors, tapos yung high-rise naman na 10 floors and above. So ito yung hinuhope ng gobyerno natin na magamit niya na solusyon para maibsan yung problema natin dito sa housing. Okay, kanina Sir Vince ay na-mention nyo na yung 3,000 per month, no, just as an example, ay talaga mabigat para sa ating mga kababayan, lalo na sa low income, no, yung 3K per month. Pero ang sabi nyo naman ngayon ay parang magiging zero yung interest na babayaran nila, di ba? So, let's say, okay, wala ngang interest rate, pero 3K per month naman. Is it going to reach 3K per month, itong housing na pinag-uusapan natin, or lower than 3K per month? Okay. Anong range kumbaga? Itong sa 4PH natin, dahil nga vertical housing siya, this is going to be more expensive, mas magiging mahal siya. Ito yung ang estimate namin ay mga nasa 5,000 to about 10,000 pesos per month yung aabutin pa rin nito. So yung binabanggit ko ay without the interest na yan. So ito yung nakapasok na doon sa 4PH program. Kaya tingin ko kung nandito tayo sa Maynila, tapos ikaw ay ang nag-iisa na breadwinner, tapos minimum wage earner ka, mukhang mahihirapan pa rin, kasi sa 5,000 piso, tapos ang kinikita mo ay nasa 11,000 pesos per month or 12,000 pesos per month, ay malaking bahagi ito ng iyong kita. Kaya medyo mahihirapan pa rin. Kaya ang isa nga sa mga recommendations talaga namin ay hindi lamang doon sa interest dapat magkaroon ng subsidy, kundi doon mismo sa construction cost para mas maging affordable, yung ating pabahay. Okay. So, does that mean na may possibility na bababa pa sa 5K per month? Kasi 3K, hirap na nga eh. How much more 5K, di ba? Pero sinasabi nyo nga po, recommendation nyo is babaan dun sa construction materials, for example. So, again, linawin na po natin, may possibility na bababa pa. Actually,
tingin ko kung ito ay malalagyan ng budget ng gobyerno sa General Appropriations Act ay pupwede naman. Gaya nga ng sabi ko kanina sa iyo, no, may mga center island na budget na wala namang nakikinabang diyan talaga, doon lang 'yan sa gitna ng daan. Pupwedeng yung budget na 'yan ay ilipat ng gobyerno para sa libreng pabahay. So prioritization 'yan ng local government at saka ng ating national government agencies. So hopefully ay makinig sila doon sa mga recommendations natin at kung makikinig sila, then may tsansa na bababa pa ito. Pero kung makakapagsabi nun ay sila, kasi sila yung nasa government. Ayan, para sa mga kakatune-in lang sa 92.3 Radio 5 True FM, ako po si Chicky Verhel, ito ang Sagot Kita at kausap po natin si Mr. Vince Rapisura na isang finance expert. Pinag-uusapan po natin ang pabahay para sa Pilipino. Ito na nga po, 1 million units ang target ng pabahay na pinag-uusapan natin na matayo every year, no? Kada taon. Ano mga paraan para ma-improve ang programa, Sir Vince? Oo. So, para sa akin, ang mga kailangan talaga na gawin ay ang unang-una, dapat yung DSUD doon sa ating 4PH program ay i-accept niya na i-diversify, paramihin yung mga housing modalities, hindi lamang yung vertical na construction. In fact, sa pag-share nga ni Mayor Matt, yung ating local government official na umattend sa ating summit, ang sabi niya ay maraming mga umatras sa 4PH program ng mga local government units dahil ang modality nga nito ay vertical construction. So kung ang madadagdagan ito ng horizontal yung development na gagawin ay mas maraming mga local government units ang makikipag-partner sa DSUD para ito ay gawin. Pangalawa ay dapat talaga dagdagan ang pondo para sa libreng pabahay, lalong-lalo na sa mga mahihirap. At ito nga ay ang Social Housing Finance Corporation natin ay kulang na kulang ang pondo para sa community mortgage program. So yan, dapat mabigyan talaga taon-taon ng pondo para makapagpagawa ng maraming socialized housing. At pangatlo, yung napakahalaga talaga nito na gagawin at madaling gawin, yung pag-streamline, pagpapadali ng pagkuha ng lisensya at saka ng mga permit para sa pagpapagawa ng socialized housing. So, kontiin yung mga pirma na kakailanganin. At mayroon din kasing tinatawag na People's Plan, Chiki, na paggawa ng pabahay. At ito, maraming mga grassroots organizations na ang nakagawa kung saan nakikipag-partner sila sa mga developers para gumawa ng housing para sa kanila. So idagdag din ito sa housing modality ng 4PH program natin. And then panghuli ay yung sa microfinance law naman natin ay sana ay itaas yung amount na maaaring makuha ng mga miyembro nila para makabili ng pabahay. At bukod dyan, magbigyan din sila ng subsidy sa interest mula sa gobyerno at mapahaba yung repayment period from 1 year, pwede sana ito maging 5 years, 10 years, or even 20 years. Touch lang po natin yung pag-ibig, kasi meron din silang tinatawag na Group Land Acquisition and Development o GLAD program. What exactly po itong GLAD program? Oo. Yung Group Land Acquisition Development Program ng Pag-ibig, ito yung counterpart ng tinatawag na Community Mortgage Program sa Social Housing Finance Corporation. So itong GLAD program na ito ay kung tayo ay grupo at miyembro tayo ng Pag-ibig, maaari tayong kumuha ng loan sa Pag-ibig para sa ma-develop yung ating subdivision o makapagpagawa ng bahay sa market rates. So yan yung isa sa mga sagot ng gobyerno natin para magkaroon ng socialized housing. So in essence, ito ay kunwari walang developer pero tayo ay isang community at magtitipon-tipon tayo at bubuo tayo ng asosasyon o kaya tayo ay from a private organization, ang employer natin
ay gustong magkaroon ng pabahay para sa mga empleyado, yung GLAD yung pwedeng pasukin sa Pag-ibig. At ito, since ang galing nyo po mag-explain, no, pakipaliwanag na lang din po yung Community Housing Initiative at Acquire Asset Disposal Program ng Pag-ibig din. Oo. So, ito namang itong acquired assets program ng Pag-ibig, ito yung mga na-foreclose na properties ng Pag-ibig na kung saan kapag tayo ay bibili nito ay may mga discounts tayo na makukuha. Ang sa pagkakaalala ko nga ay kapag tayo ay kumuha ng 10 foreclosed units ay up to 40% yung matatanggal doon sa presyo na bibigay natin. So ito, kung tayo ay nasa business ng real estate development, kasi maraming mga nagbi-build and sell din ng mga Pilipino, no? Ito yung mga nagpapatayo ng bahay tapos ibinebenta nila. Pwede rin ito na gawin bilang negosyo na bibilhin mo yung bahay, i-refurbish mo yun, ayusin mo ng kaunti, tapos ibebenta mo ulit, no? Kasi mura mong makukuha sa Pag-ibig, tapos pag inayos mo ng kaunti, maibebenta mo ito ng mas mahal. Pwede rin naman ito sa mga, kunwari ako, single unit lang yung kakailanganin ko, at bibili ako ng isang unit lamang sa Pag-ibig. Sa pagkakaalala ko ay up to 10% naman yung makukuha na discount. So, titignan lang natin talaga, pipiliin natin yung mga areas na okay doon sa mga acquired assets ng Pag-ibig at sisiguraduhin lang natin na kapag tayo ay kukuha nun ay hindi ito okupado, walang nakatira kasi mas mahirap ang magiging dadaanan mo kung may nakatira pa at bibilhin mo ang isang foreclosed property. 4:45 po ng hapon, kausap pa rin po natin si Mr. Vince Rapisura. Pinag-uusapan po natin ang pabahay para sa Pilipino. Sir Vince, kung halimbawa isang minimum wage earner, no? Paano at saan magsisimula para magkaroon ng sariling bahay naman? Okay. So, yung aking rule, meron akong rule diyan for housing. So, ang rule na ito ay 3-20-20-20. So, 3 stands for 3 years, no? Ang bahay na dapat itatayo mo hindi lalagpas sa 3 taong kita. So kung ang iyong kung minimum wage earner ka, no, so sabihin natin na ito ay 12,000 pesos per month, no. So times 3 years times 12 ay nasa 432,000 pesos yung maximum na bahay na iyong itatayo. So yan yung 3. Yung 20 naman ay 20% na down payment. So mag-iipon tayo ng 20% na down payment. So doon sa 430 plus thousand na yan ay mga nasa 86,000 yung kailangan nating ipunin. So ano itong 20% na down payment na ito? Para hindi natin uutangin lahat yung pagbibili tayo ng bahay. Yung 80% lamang yung ating uutangin. At itong 20% na down payment na to ay iipunin natin siya in the next 3 to 5 years. So yan, no? And then yung next ay 3-20-20. Yung next na 20 ay 20 years, no? So 20 years maximum kapag kukunin na natin yung loan, 20 years to pay dapat yung housing loan natin. And then lastly ay 20% ng ating income maximum yung monthly amortization. So kung susundin natin ito, within 3 to 5 years ay pupwedeng magkaroon ng bahay maski ang minimum wage earner. So dinadahan-dahan natin, no, yung pag-achieve ng pangarap natin na ito at nandyan naman ang Pag-ibig. Kasi ang Pag-ibig kapag nagkumuha tayo ng housing loan sa kanya at ito ay below 850,000 pesos tapos tayo ay minimum wage earner, pasok yan sa socialized housing program nila which will only have 3% per annum na interest rate. Ang gandang pakinggan. Meron talagang pag-asa, no? Bigyan na natin pag-asa ang ating caller. Meron tayong caller si Agapito Binasoy, taga Quezon City siya. Meron siyang concern, no? Yung gusto niyang malaman ay yung tips sa pagkuha ng pabahay. Ayan, Agapito, Sir Agapito, nandiyan na po ba kayo?
Ayun. Ayan, Sir Agapito, nandito na po si Mr. Vince Rapisura. Go po. Ano po ang katanungan po natin? Ma'am, gusto ko kasi po magkaroon ng sariling bahay. Ano po bang tip para makakuha po ako sa pag-ibig? Ayan. So, para sa akin, Agapito, siguro ay unang-una, magpamiyembro ko muna ng pag-ibig. Miyembro na po kayo sa Member na po ako, sir. Ayan, oo. So, ang minimum kasi na kailangan sa pag-ibig ay mayroon tayong 24 to 36 months na hulog. So, Yes, sir. Nakahulog na po ako. Almost 33 years na po ako dito sa trabaho. Oh, yan. So, very good, ano? So, kung ganun po ay ang titignan mo na lang ano yung property na na gusto mong bilhin, tapos kung mausap tayo sa pag-ibig, pumunta tayo sa branch nila at mag-apply tayo doon. Bibigay na nila yung mga listahan ng mga requirements natin. Pero ang isa sa mga titignan nila dyan, Agapito, ay dapat pasok tayo doon sa earnings, no? So ang titignan mo dyan, yung magiging monthly mo dapat doon sa pag-ibig ay hindi lalagpas sa 30% ng iyong kinikita. So Yes, ihanda mo dapat yung kinikita mo. For example, ang kinikita mo ay let's say 20,000 pesos, ano? Ang 30% ng 20,000 pesos ay 6,000 pesos. Kapag mag-a-apply na tayo sa pag-ibig, yung buwanan dapat natin nababayaran doon sa bahay ay hindi lalagpas ng 6,000 pesos para mas malaki yung tsansa na ma-approve ito ng pag-ibig. Yes po, sir. Ayan, meron pa po bang mga follow-up questions, Sir Agapito, habang nandito si Sir Vince? Wala naman po, ma'am. Yun lang gusto kong malaman. Pupunta pa ako sa branch ng pag-ibig, ma'am. Yes, oo. So pumunta lang kayo doon sa branch ng pag-ibig. Pero ang kakailanganin din natin dyan, mga Agapito, ay dapat meron na tayong tina-target na bahay na or development na bibilhin natin. So pwedeng ito ay bahay, condominium, o kaya ay... sir, mayroon na po ako tinatarget, sir. Kasi hindi ko po alam kasi puntahan yan eh. May dumating na po sulat sa amin. Oo. So I think kung nandito naman kayo sa Maynila, ay lahat ng lahat ng mga city government ay mayroong opisina ang pag-ibig. Yes po, sir. Ayun, malinaw na po, Sir Agapito. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Maraming salamat po for calling, no, at sa pakikinig dito sa Sagot Kita. Have a nice afternoon po. Good afternoon po, ma'am. Maraming salamat po sa information regarding sa housing. Thank you din po. God bless. Eto mga kapatid, diretso na po tayo, no, sa mga tanong at komento ng mga netizen. Eto na, binubuksan na po. Si Maricel Bonso, ang sabi po niya, Sir Vince, mahirap din talaga mag-apply ng pabahay kahit government daw. Madami etche boreche. May comment po kayo dito, Sir Vince. O baka meron kayong suggestions? Oo, naku, hindi po kayo unang nagsabi niyan, kasi maski kami ay ganyan din yung experience. Kaya pero ang tip ko pa rin diyan ay huwag nating susukuan, kasi unang-una, ang gobyerno naman po talaga ay tayo, yan, at kung tayo ay ilalabas natin ang ating mga saloobin at idadaan natin sa tamang channels, yung mga observations natin, ay mabibigyan naman yan ng tugon. So ang ginagawa natin ngayon, our hope is mailatag natin ang mga hinaing natin sa gobyerno at kung kalahati nga lang doon sa mga nirerekomenda natin ay magawa ng gobyerno, ay mapapabilis ito. Pero wag nating kakalimutan na isaayos ang ating mga dokumento kasi usually diyan po problema sa documentation, sa technical yung tinatawag nila. Ayan, si Carmelita Hermonsada, sabi po niya, ako wala po akong bahay po, nagiba po sa bagyong Odette. Naku, sorry to hear that po, no? Ano po ba ang dapat gawin? Ayan, actually, mapapaganon ka na lang talaga, no? Ang hirap talaga. Kasi may mga nagawa din kaming mga ganyan, Kaya nga kami pumasok sa socialized housing dahil may mga
membro din kami sa Mindanao, no, na tinamaan ng bagyong Odette o ng mga binabaha. Tapos kapag nabibigyan na natin ng kapital, ay doon sila nagpapatayo sa mga hazard-prone areas pa rin. So sabi ko, di mauulit lang, di ba? Totoo. Hindi talaga nasusolusyonan. So kaya talagang dapat ang napakahalaga na ang gobyerno, tayo at ang pribadong sektor ay magtutulong-tulong, maski nga ang academic institutions ay nagpapasaklolo na tayo kasi napakalaking problema talaga nitong sa pabahay. So gaya ng sinabi ko kanina, saan ba tayo mag-uumpisa, no? Ang igugol muna talaga natin ay yung 20% na down payment. Kasi yan yung may control tayo, no? Kung kaya nating ipunin yan, mas madali na tayong makakapag-usap sa mga government financial institutions, sa microfinance institutions, at saka sa mga developers. Kasi handa ka para sa iyong down payment. Hinahanap kasi yan usually. Nagpapakita yan na ikaw ay may kakayahan at seryoso ka na magkaroon ng bahay. Yung hazard-prone areas po, Sir Vince, na minention po ninyo, kasi lagi kong tanong yan, tuwing may kalamidad at tuwing naapektuhan sila, ay paulit-ulit nga, no, yung areas na yun, bakit hindi nakokontrol ng mga LGU? Hazard-prone areas siya. Everybody knows hazard-prone areas siya kasi nakamap na yun, di ba? Nakamap na yun, yung mga hazard-prone areas, pero bakit nakakapagpatayo pa rin ng bahay doon? Wala kasing alternative na maayos na pupuntahan, ano? Kasi kung nasaan yung bahay nila ngayon, nandoon din yung economic activity. So kaya talagang masalimuot siyang usapin. Nung nagpunta nga ako sa on the ground, kasi for example, meron kaming branch sa Carmen, Davao del Norte, no? At nung nagpunta ako doon, buong bayan talaga ng Davao del Norte yung binaha nitong Pebrero. So naisip-isip ko rin na hindi naman po pwede na yung buong town ay ililipat natin, ano? Ang dapat na rin talaga natin na ginagawa ay tinatawag na climate adaptation, eh. Yeah. So talagang dapat ay tatanggapin na natin na taon-taon ay mararamdaman na natin itong baha. Ang dapat nating gawin ay magpatayo ng bahay na angkop kayang mag-survive at kung babahain ay hindi tayo masyadong mapeperwisyo. So, kasi ang sabi nila, actually Sir Vince, alam mo, taon-taon naman kami na binabaha dito. Ngayon lang na umabot na hanggang dibdib, hanggang leeg. So, sabi ko, so ano yung solusyon? Di magpatayo po tayo ng bahay na kung po pwede ay lampas tao or may second floor para doon sa second floor ay safe tayo kapag nandyan ang baha. Kasi usually, sabi nila, yung baha, hindi naman nagtatagal. 3-4 na araw, tapos na. So, yun, no, mga usapin siya ng una ay economic viability. Alam natin na hazard-prone area yan, pero kung saan tayo lilipat, mabubuhay ba tayo doon? Yun yung isang tanong kasi walang economic viability doon sa lilipatan. So, ang sunod na tanong dyan ay, pwede ba tayong mag-adapt doon sa haharapin natin na mga hazards and disasters. At ang sabi naman ng mga engineers ay kaya naman yan. Oo. So, I guess hindi lang dun sa mga bahay mismo, pero matinding city planning ang kakailanganin natin. City, barangay o munisipyo planning. Etong si Ryan Reginio Española, Sir Vince, ang sabi niya, good afternoon po. Meron po ba mas mura sa 3K monthly? Isa lamang po ako janitor, sumasahod ng minimum rates. Pamilyado at 14 years na nangungupahan. Oo. Very relatable po itong tanong na ito. Oo, nako, mukhang mahihirapan tayo, ano? Kung lalong-lalo na kung Metro Manila yung ating pinag-uusapan. Pero sa totoo lang, hindi naman din masama ang mag-rent, okay? Alam ko na pangarap talaga natin, no, ng maraming pamilyang Pilipino, pangarap natin na magkabahay. Pero ang pagre-rent, ang pangungupahan ay hindi rin naman po masama yan, no, na paraan para tayo ay magkaroon ng bahay. Kasi sa totoo lang, isa din ito sa mga na-identify ng Philippine Institute of Development Studies. Ito yung research arm naman ng gobyerno na hindi lang home ownership yung solusyon sa housing crisis natin, no? Pupwede rin siya sa pamamagitan ng rental, affordable rentals. Okay. Si Betchay Mameng, last question, no? Wala po bang libreng pabahay para sa mahihirap na hindi kaya mag-avail ng mahal na pabahay? Yes, alam mo ang masakit nga diyan
sa na-observe namin ay kailangan munang masalanta ka ng bagyo o ng lindol bago ka magkaroon ng libreng pabahay. Isa nga yun sa mga tinanong namin during the summit na kailangan pa po ba talaga na tamaan kami ng disaster bago magkaroon ng libreng pabahay? At ang sagot po dyan ay hindi. Kung ang ating local government unit, ang ating national government agencies ay maglalaan ng budget para sa libreng pabahay. At yan po ay posible. Hindi po yan bawal sa batas, kumbaga, no? Ang kakailangan nilang talaga natin ay i-voice out natin ito, no, sa ating mga local government officials para maisali sa kanilang budget. Kasi ang budget po ay ginagawa yan taon-taon at kailangan nating makipag-participate dyan. Okay, very quickly, Sir Vince, baka meron lang po kayong mga advice o paalala, panghuli na lang, no, before we let you go. Kasi ang dami mo ng information sinabi. I'm sure pagod na po kayo. Oo. So, ulitin ko lang ang panawagan natin sa DSUD na sana ay mag-diversify ng housing modalities. Hindi lamang po vertical ang ating isasali sa 4PH, pero maski ang People's Plan at saka ang ating horizontal housing development ay sana ay maidagdag din po ito sa 4PH program. At syempre tayo po ay nakikiusap sa ating mga government elected officials na talaga namang bigyan ng pondo ang ang pabahay para sa mga mahihirap, no, lalong-lalo na sa Pag-ibig at saka sa Social Housing Finance Corporation. At ang panghuli na lang talaga ay sana padaliin yung pagbibigay ng mga lisensya at saka ng mga permits para sa mga development sa socialized housing. Ayan, maraming salamat. Sir Vince Rapisura, siya po ay isang finance guru or finance guro. Ang sinasabi, siya po ang president ng Social Enterprise Development Partnerships Incorporated o SEDP. At mga kapatid, dyan nagtatapos ang isang oras na tanungan at sagutan. Ito ang programang Tulay Nyo sa Serbisyo Publiko. Sa ngalan ni Cheryl Cosim, ako si Chicky Verhel. Sagot kita.